Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isingin po natin ang isa't isa sa pamamagitan po ng pag-greet ng Good Morning. Good morning. Good morning daw ba? Pakisabihan na kami ulit sis na magkita sa akin bawal. Ayaw naman yun. Mga nagalaman kasi magkita sa akin bawal. Ngayong araw ng mga kapatid, ay narinig natin ang Ebanghelyo tungkol mo sa kapaganakan ni Cristo from the Gospel of St. Matthew. Alam niyo mga kapatid, meron po tayo tatlong bagay na maaaring makilayan. Una is the surprise of Christmas. Sorpresa ng Pasko. Kung iisipin po natin mga kapatid, kung ano po ang nangyari sa unang Pasko, madalas natin ito inilarawan na maayos, tahimik, may event, may pagluhan, kaya ng mga natin. Bakit siya ang pinili ng Diyos? Ngayong isalamat siya o dinalyong babae. Si Jose ay habis na nagmamahal at maraming excited na sa paghahanda para sa rinalating na kasal. At the same time, akala niya lubos na niya nakilala sa kanila, isang babae buwaran ng kabanalan. Bakit siya kabutis? Na-imagine natin yung sakit at ganitohan na nararamdaman ni Jose. Ngunit dahil sa siya ay patubig, hindi na kayang saktan si Maria. Kaya nilalat niya, hiwala niya ito ng pag-ibig upang hindi siya mapahiya at mapahaman. Kasi during the time of Mary and Joseph, kapag ikaw babae, natagpuan at na-discover na nagpupulpis na walang tatay. Kakalang ka kapag sa plaza. Makapatuloy ka na magbago hanggang sa ikaw ay mamatay. Stone to death. Kaya ayaw na ayaw ni Jose na mangyari yan kay Maria. Kaya silently gusto niya maghiwalay kay Mama Mary. Pero may at the same time, mga kapatid, may magagandang plano sana sila Maria at Jose para sa kanilang buhay. Ngunit, sa isang ganito lang, nagbago ang lahat. Para nawala ang lahat ng kanilang mga pagkalat at marami. Siguro, karamihan sa atin, mga kapatid, ay magkarinig sa nangyari mo kina Mary at Joseph. Nagkaroon ko ng twist at kanilang mga plano sa buhay. Minsan yung mga pangyayari sa buhay natin na biglang nagbago, nagpahinto sa takbo nito. May maganda tayong plano, ngunit biglang binago ng Diyos. Dahil dito, may nawala ng balanse. Hindi na alam ang gagawin. Ang iba naghihila at nawalan ng gala. Sa huli, sa pagkakaya ng Iniel, naunawaan ni Jose na may plano ang Diyos para sa kanya at sa kanyang pamilya. Joseph had a plan, but God had a much better plan for him and for his family. Nakakapit, kung sa ating buhay, hindi ka tutupad, hindi ka susunod ng ating mga pangarap, ang ating plano, alalahanin natin ito. May plano ang Diyos para sa atin. At kontrolado niya ang lahat. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat sumuko sapagkat aayusin ng Diyos ang lahat. We may not always understand why God allows certain things to happen. But we can be certain that God knows what He is doing. And He is not making mistakes. Christmas reveals a lot of surprises. That is good news for us. Why? Because it means that the world, including our life,
doesn't have to be orderly for God to enter in. Pangalawa, ang regalo ng Pasko, the gift of Christmas. Sa unang Pasko ko, mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang pinakamagandang regalo, ang precious gift. Sino? Ang bata Jesus. Tinawag sa labanan na kasulatan sa maraming pangalan, anak ng gabi, anak ng tao, anak ng Diyos, Kristo, nagmamagligtas, Mesiyas. Pero mga kapatid, para sa akin, ang pinakamagandang pangalan niya ay Emmanuel. God with us. Mga kapatid, sa mundong pabago-bago, may isang katotohanan na nanatili, ang Diyos kasama natin. At sa kaso po ni Jose, ipinahalag ng Diyos ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Anghel. At sa Kristo naman natin, ipinahalag ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang magmamahal sa pamamagitan ng sakramento. Sa pamamagitan ng mga nagbibigay sa simbahan, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, at marahil sa pamamagitan ng mga pangyayari minsan ay hindi namin nauunawaan at napapansin. But He is actively present in our life and showing His love for all of us. And lastly, ang mission ng Pasko, the mission of Christmas. Alam niyo mga kapatid, nananatiling buhay si Jesus sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sino? Tayo lahat. Ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga tao sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Christmas has a promise to all of us. It is also has a mission for us. Think of it, my dear friends. Any of us might be the very person that God chooses to comfort and to help someone in need. Kung may mga tao, may problema sa school, sa trabaho, nahihirapan sa buhay, may sakit, na aksidente, posibleng ikaw ang pipiliin ng Diyos na ipadala para sa tao niya. How wonderful it is, dear friends, to imagine that God uses us to comfort and to help someone in need. Kaya this one time, nakipulungan ng pagdating. Brad, sis, ako mahala sa mga pagdating. Parang alam yun. Sige nga, ako mahala. Hindi ko pumunta sa akin. Ayaw tayo, isa sa atin, ay dapat ko na Panginoon Diyos na maging instrumento para ipadaman niya ang kanyang presensya. Amen? Sana mga kapatid, please allow God to make you His instrument to spread His very aroma, His aroma of life. Amen? Para yung mga tao na wawala ng pag-asa ay mabibigyan po ng pag-asa. Mabibigyan ng daliwalagan sa buhay. So sana po, sa pag-open po natin ng simbahan, sana isasaktan sa puso at isip yung aral ng Kristo na naging isang mabuting tao naging Kristo sa kapwa natin. Amen? Please all stand.